Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Samahan ninyo kami sa isang oras paghatid ng mga balita at impormasyon. Ako po si Alex Santos, kasama si Princess Abiba Sarip Paudak. Ito ang PTV News. Naisumiti na ho ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Kongreso ang kanyang report kaugnay sa deklarasyon ng batas militar sa Mindanao at suspensyon na rin ng writ of habeas corpus bunsod na rin ng insidente sa Marawi City. Mismong sina House Speaker Pantaleon Alvarez at Senate President Coco Pimentel ang tumanggap na naturang report ng Pangulo. Sa ilalim kasi ng 1987 Constitution, kailangan magsumite ng written o personal report ang Pangulo sa Kongreso sa loob ng 48 oras matapos ang pagdedeklara ng martial law. Maliban sa mahigpit na pagbabantay sa mga coastal area sa Mindanao, tumutulong na din ang Philippine Coast Guard sa pagde-deliver ng mga relief goods sa ating mga kababayang apektado ng insidente sa Marawi City. Si Pauline Requesto sa detalye. Mas malawak na pagpapatrolya ang ipatutupad ng Philippine Coast Guard sa mga coastal areas ng Mindanao sa harap ng umiiral na martial law doon. Ayon sa tagapagsalita ng PCG na si Commander Armand Balilo, mahigpit nilang iinspeksyonin ang lahat ng mga sasakyang pandagat na papasok at lalabas ng mga pantalan. Pagka medyo suspicious, ang order ni Commodore Garcia is i-board ka agad, i-detain. Pagka naman martial law, we could easily arrest it without search warrants. Nakaposisyon na rin ang mga floating asset ng Coast Guard sa mga strategic na lugar sa Mindanao. Nagpadala na ang PCG ng mga Sea Marshal, K9 units at mga maritime equipment na makatutulong sa operasyon ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police laban sa Maute Group. We have deployed at least 10 vessels already. 6 yung nando sa Zamboanga and then 4 yung nandito sa Marawi. Plano rin ng PCG na mag-deploy ng 2 karagdagang sasakyang pandagat sa Davao City at mag-pull out ng mga Coast Guard sa Luzon upang i-deploy ang mga ito sa Mindanao. 10,000 food packs galing sa DSWD na merong mga pagkain, food packs tsaka hygienic materials like soap, toothpaste, tapos meron din mga blanket tsaka mga mattress, mat, mga banig. Bukas inaasahang makakarating ang mga relief goods sa Marawi. Umapela naman si Balilo sa publiko na makipagtulungan sa mga kinauukulan at i-report kaagad ang anumang kahina-hinalang gawain at individual na posibleng may kaugnayan sa terorismo. Para sa PTV News, Pauline Requesto. Nakataas pa rin ang Blue Alert status sa Marawi City bunsod ng nangyayaring kaguluhan doon. Ayon kay Office of the Civil Defense spokesperson Mina Marasigan, layunin nitong mabigyan ng agarang tulong ang mga apektadong residente. Nakipag-ugnayan din ng OCD sa lokal na pamahalaan at iba pang ahensya para talakayin ang nagaganap na tensyon sa lungsod. Tututukan din ng OCD ang kaligtasan ng mga residenteng lumilikas mula sa Marawi City. Tiniyak naman ng National Food Authority o NFA na sapat ang supply ng bigas sa Marawi City. Ito'y kasunod pa rin po na isinagawang clearing operations ng AFP laban sa mga miyembro ng Maute Terrorist Group na umatake sa lungsod. Ayon sa tagapagsalita ng NFA na si Cynthia Suarez, nasa 38,000 sako ang stock ng bigas sa Marawi na sasapat daw yan sa mga residente sa susunod na 5 araw. Tiniyak din ni Suarez na hindi kakapusin sa pagkain ang mga taga-Marawi sa kabila na nagaganap na krisis doon at maging ang buong Mindanao ay may sapat na rin pong rice buffer stock na abot po sa 1.5 million sacks. Una nang inatasan ng Pangulong Duterte ang NFA at iba pang ahensya ng pamahalaan na tiyaking may sapat na pagkain ang buong Mindanao na ngayon po ay nasa ilalim ng batas militar. Nagpatupad na ng price freeze ang Department of Trade and Industry o DTI sa Marawi City. Kasunod pa rin ito ng nagaganap na bakbakan sa pagitan ng militar at ng Maute Group doon. Ayon sa DTI, sa ilalim ng price freeze ay pinagpabawalan ang lahat ng negosyante na magtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Sakop ng price freeze ay ang mga itinitindang pagkain, tubig, mga canned goods, kape, asukal, gatas at
mga noodles. Babala ng DTI, mapaparusahan ang sinumang mga tindahan at negosyanteng susuway sa umiiral na price freeze. Samantala, pinawi ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas ang pangamba ng publiko kaugnay sa insidente sa Marawi City at namomonitor ng puwersa ng pamahalaan ang galaw ng teroristang grupong Maute. Hinihikayat din ng Armed Forces of the Philippines na isurrender na sa kanila ng mga sibilyan na mga may loose firearms. Nanawagan din ng mga opisyal ng pamahalaan na suportahan ang idiniklarang martial law sa rehiyon ng Mindanao. Mula sa Davao City, may report ang ating kasamang si Kirby Cristobal. Hindi dapat maalarma at walang dapat na ipangamba ang publiko at magwala sa militar pagdating sa pagbibigay ng proteksyon sa ating bansa at sa ating mamamayan. Ito ang sinabi kanina ni AFP spokesperson Brigadier General Restituto Padilla sa naganap na press conference. Dito yan sa Royal Mandaya Hotel sa Davao City kasama sina Presidential Spokesperson Undersecretary Ernesto Avella at si Solicitor General Jose Calida. Ito'y matapos nga na deklara itong ni Pangulong Rodrigo Duterte ang martial law sa Mindanao. Hinikayat din ng Armed Forces ang publiko na suportahan ang pamahalaan sa mga operasyon ngayon upang mapigilan ang karahasan na dulot ng Maute Group. Nais rin kasi ng militar na masiguro ang kaligtasan at seguridad ng mamamayan, ang ginagawang military operations ng mga sundalo at maging ang buhay ng ating mga sundalo at maging ang national security ng bansa. Dagdag pa ng opisyal, sakaling may mga makitang umaabuso papatupad ng martial law sa Mindanao, agad ding ipagbigay alam sa otoridad upang agad nilang maaksyonan. Naglabas naman ng organizational chart sa implementasyon ng martial law. Magsisilbing administrator si Defense Secretary Delphine Lorenzana at ang tagapagpatupad naman ay ang tagapagpatupad ng guidelines at parameters ay ang Chief of Staff. Kinumpirma rin ni Padilla na may mga foreign terrorists na kabilang sa mga nasawi sa bakbakan ng militar. Sa pinakahuling ulat kasi, 31 na ang nasawi sa mga terorista at 12 pa lamang dito yung may identity at kasama nga roon yung 6 na foreigners. Patuloy pa rin ang military operations hanggang sa mga oras na ito. Samantala, sinabi naman kanina ni Solicitor General Jose Calida na walang impact sa ginagawang peace process sa pagitan ng MILF ang nangyayari ngayon dito sa Mindanao. Ayon dito, patuloy lamang na ang pag-uusap na magkabilang panig para maipatupad na rin ang mga pangangailangan pagdating sa peace process at mahigpit din nilang minomonitor anya yung mga posibleng gawain ng Maute Group para hindi na rin ito makapaghasik ng anumang karahasan sa mga kabing lugar dito yan sa Mindanao. Samantala, kanina bilanggit din ni Undersecretary Ernesto Abella, ang presidential spokesperson, na wala rin namang impact ito sa ekonomiya ng bansa. Sa katunayan, kanina nagbigay siya ng mga detalye ng at nung mga rate ng stock exchange ngayon at nung patuloy na paglalakas ng piso kontra dolyar. Sa pamamagitan din niya daw nito ay mas nakakatulong pa doon sa ating mga kababayan na mas mapanatili yung security, maging yung kaligtasan ng mga nais mamuhunan dito sa ating bansa. So yan na muna ang update mula pa rin dito sa lungsod ng Davao. Para sa PTV News, Kirby Cristobal, Princess. Maraming salamat, Kirby Cristobal. Nagpasalamat naman si Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano sa kanyang counterpart na si Russian Foreign Minister Sergei Lavrov. Kaugnay po ng commitment nito na palakasin pa ang ugnayan ng Pilipinas at ng Russia. Kabilang sa commitment ng Russia sa Pilipinas ay ang pagpapalakas sa security and intelligence cooperation para labanan ang terorismo sa Mindanao. 10 kasunduan din ang pinagtibay ng Russia at Pilipinas, kabilang na rito ang sa larangan ng turismo, agrikultura, transportasyon, kultura at iba pa. Nagpaabot naman ng pasasalamat si Cayetano kay Russian President Vladimir Putin sa pakipagpulong kay Pangulong Rodrigo Duterte, kasunod rin ng desisyon ng Pangulo na umuwi agad dahil po sa insidente sa Marawi City. Sa ngayon ay naghahanda na ang Pilipinas at Russia para sa dokumentong pipirmahan kaugnay ng military at law enforcement cooperation ng dalawang bansa.
update naman tayo sa panahon ngayong weekend. Maganda sa posibleng buhos ng ulan anumang oras ngayong hapon nagpalabas ng thunderstorm warning. Ang Pag-asa, posibleng magtagal ang thunderstorms ng 1 o 2 oras at ito nga ay kabilang dyan ang Ilocos, National Capital Region o dito sa Metro Manila at dyan sa Metro Cebu. Sa malaking bahagi naman ng bansa, sinalubong tayo ng mas mabuting panahon ngayong Biyernes base sa latest satellite image ng Pag-asa. Walang gaanong kaulapan ang nakikita dito sa parte ng Luzon at kalurang parte ng Visayas. Concentrated lamang ang pag-ulan dyan sa bahagi ng Palawan, Panay Island, maging sa Negros Provinces, abot yan sa Zamboanga Peninsula. Ang haing habagat naman magdadala rin ng posibleng pag-ulan sa kanlurang parte ng bansa. Base naman sa ating forecast map, ngayong hapon, concentrated ang bahagyang maulap na panahon sa parte ng Ilocos Region at dyan din sa Bicol Provinces at Negros Provinces, Zamboanga Peninsula at Northern Section ng Luzon. Asahan naman ang mas maaliwalas na paparin dito sa ARMM, Soc-Sargen, Davao Region at Caraga Region at ilang bahagi rin ng Bicol Provinces. Sa mga lalabas naman ngayong araw, silipin natin ang weekend forecast sa ilang mga destinasyon sa bansa. Dito sa Lawag, mataas po ang chance sa makaranas ng thunderstorm simula ngayong araw hanggang bukas at rain showers naman pagsapit ng Sunday, habang dyan naman sa Baguio City mataas din ang chance sa makaranas ng thunderstorms all throughout the weekend, dulot nga yan ng haing habagat at dyan din sa Subic area. Better weather naman tayo sa Subic pagsapit ng Sabado hanggang sa Linggo. Dito naman sa Puerto Princesa ay good weather tayo all throughout the weekend, baging dyan sa Bacolod City. Maximum highs natin sa Bacolod ay nasa 37 to 38 degrees Celsius. Weather abroad naman tayo at silipin natin ang Friday weather sa Asia. Mula dito sa PTV Info Weather, ako si Ice Martinez. Happy weekend sa inyo, Princess Alex. Maraming salamat, Ice. At susunod sa mga balita, ilang bahagi ho ng Luzon niyanig ng magnitude 5.5 na lindol kagabi. Yan at marami pang mga balita dito lamang sa PTV News. Programang ito ay hatid sa inyo ng GSIS, maaasahan ng Lingkod Bayan. Program of the Duterte administration to grow the economy, reduce poverty, and solve congestion in Metro Manila is to build, build, build. We will embark on the most ambitious infrastructure program in history, which will usher in a golden age of infrastructure.
Nagbabalik po ang PTV News. Kasado na ang ikalimang bugso ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ho ng pamalaan at ng CPP, NPA, NDF sa The Netherlands bukas. Ito'y sa kabila na rin po ng direktiba ng liderato ng rebeldeng grupo na pag-ibayuhin ang paglaban sa gobyerno bunsod ng umiiral na martial law sa Mindanao. Tatalakayin sa next round ng usapang pangkapayapaan ang isyong may kinalaman sa reforma sa lupa. Una nang nagkasundo ang magkabilang panig na ipamahagi ang mga lupain sa mga pobreng magsasaka sa ilalim ng Expanded Comprehensive Reform Law. Binigyan din naman ni Pangulong Rodrigo Duterte na ayaw niya ng gulo sa pagitan ng pamalaan at ng mga Moro Group, gaya ho ng Moro National Liberation Front, MNLF, at Moro Islamic Liberation Front o MLF, maging ang New People's Army o NPA, habang nasa ilalim po ang Mindanao ng martial law. Ayon sa Pangulo, magpapatuloy pa rin ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno at ng mga rebeldeng grupo. Katunayan, inimbitahan pa ng Pangulo ang mga miyembro ng NPA na bumaba na mula sa kabundukan at bumisita sa kanyang tahanan. Pero binalaan ng Pangulo na maaring arestuhin ng walang warrant of arrest ng mga puwersa ng militar ang mga rebeldeng magbibitbit at gagamit ng armas laban sa pamahalaan. Pinundina ng pamahalaan ang direktiba ng liderato ng New People's Army na pag-ibayuhin ang revolusyonaryong pakikibaka dahil sa pagdeklara ng martial law ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Mindanao. Ayon kay Secretary Silvestre Bello III, chairman ng government panel, nakakabahala ang direktibang ito ng NPA dahil lang sa hindi nila maunawaan ang tunay na rason ng pagdeklara ng batas militar sa Mindanao. Giniit ni Bello na kailangang panatilihin ang kaayusan at kapayapaan para protektahan ang mamamayan sa Mindanao. Ipinaliwanag ng kalihim na hindi laban sa NPA ang pagdeklara ng martial law sa Mindanao, kundi para lang mapanatili ang kapayapaan sa nasabing rehiyon. Nanawagan naman si Presidential Communications Secretary Martin Andanar sa mamamayang Pilipino na suportahan ang pagdedeklara ng ating Pangulong Duterte ng martial law sa Mindanao. Ayon kay Andanar, layo ng hakbang na ito ng Pangulong Duterte na iligtas ang bansa laban sa mga grupong gumagawa ng karahasan. Binigyan din pa nitong walang ibang hangad ng Pangulo kundi protektahan ang kasulukuyan at kinabukasan ng mga Pilipino laban sa illegal na droga at mga teroristang grupo. Umaasa ang PCO Chief na maunawaan ng sambayanan ang desisyong ito ng Pangulong Duterte. Ipinahayag naman ni Manila Mayor Joseph Estrada ang kanyang pagsang-ayon kay Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdedeklara nito ng martial law sa Mindanao. Anya, matagal ng problema ang terorismo sa Mindanao at panahon na upang matuldukan na ito. Iminungkahi niya ang all-out war laban sa mga terorista tulad ng kanyang isinagawa noong nanunungkulan pa siya bilang presidente. Panahon na umano upang ipakita sa mga terror group na tayo ay isang bansa na may iisang batas at konstitusyong sinusunod. Samantala, tiwala rin ng alkalde na alam ng Pangulo ang ginagawa nito sakaling isailalim niya rin sa martial law ang Luzon. Needed, why not? I will be behind him. We will all be behind him as far as going against corruption and peace and order. Put it in the mind of these people that there's only one flag, one constitution, one government, period. Samantala, patuloy po ang pagdating ng mga karagdagang puwersa ho ng sundalo sa Mindanao kung saan hinigpitan na rin po ang checkpoint doon kasunod na pagdedeklara ng batas militar ni Pangulong Duterte. Nagpahayag naman ng suporta ang mga residente ng Marawi City sa martial law ni Pangulong Duterte na makatutulong anila para tuluyang masugpo ang terorismo. At may live report si Eunice Samonte. Eunice? Gutom, hirap, pagod at walang maayos na masilungan at iisang palikuran. Ganito ang epekto ng patuloy na pag-atake ng mga teroristang grupo sa mga inosenteng sibilyan dito sa Marawi. Panawagan nila itigil na ng teroristang grupo ang patuloy na pag-atake sa kanila at dito sa kanilang bayan. Maya't-maya ay tuloy-tuloy ang pagdating ng mga supplies at karagdagang sundalo dito sa Mindanao. Sila ang karagdagang puwersang nakatakdang tumapos na sa teroristang grupo ng Maute na lumilikha ng takot ngayon sa Marawi City.
Mas mahigpit na rin ang mga checkpoints dahil iniisa-isa ng mga sundalo ang laman ng sasakyan at ang dalang gamit nito para tiyakin ang kaligtasan ng ating mga kababayan dito sa Mindanao. Alinsunod na rin sa ipinatutupad na martial law ng kanilang Commander-in-Chief at Pangulong Rodrigo Duterte. This is a security security measure para hindi po mag-spill over yung karahasan dito, yung violence. Kaya po yung ating commander ng 1st Infantry Tabak Division, si General Rolly Bautista, ay inatasan ng mga iba't ibang units para i-secure yung mga vital installations. Hindi na aniya dapat baliwalain ang mga spesipiko sa kontrata. Samantala, hindi naman ito kinabahala ng ilang mga residente dito sa Marawi. Sa katunayan, suportado nila ang Pangulo sa deklarasyon nito na anila ay makakatulong sa mabilisang paglutas ng problema sa terorismo. Mas mabuti pa, i-declare itong martial law dahil alam natin na ang naghawak dito sa Mindanao, ma'am, ang mga terorista. So dapat declare niya sa maayos na paraan para matulungan yung mga katulad na mga sibilyan. Para yun, makukontrol talaga niya kasi dito sa Marawi yung mga ISIS walang sinasanto. May ano nga doon diyan sa Banggulo pinutulan ng ulo. Nais ng pamahalaan at ng mga sundalo na maibalik na ang kapayapaan sa larong madaling panahon at masugpo na ang punot dulo ng kaguluhan dito sa Mindanao sa mapayapang paraan. Alex Princes, suportado ng mga taga-Marawi at mga karatig bayan ang deklarasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte na ideklara nga itong martial law dahil anila ito lamang ang paraan para maubos na itong teroristang grupo na siya ring dahilan ng kanilang paghihirap. Pinalikas na rin ang ilang pang natitirang individual at mga residente dito sa Marawi upang makapaghanda sa mas pinag-igting na operasyon ng militar ngayon hanggang sa mga susunod na araw. At yan muna pinakahuling balita mula dito sa Marawi City para sa PTV News, Eunice Monte. Maraming salamat, Eunice Monte. Nagulat ng live po yan sa Marawi City. Samantala, nilinaw ng Department of Finance na hindi banta sa ekonomiya ng Pilipinas ang umiiral na batas militar sa Mindanao bunsod ng Marawi City crisis. Ayon kay Finance Secretary Carlos Dominguez, mas makatutulong pa nga ang batas militar upang matiyak ang seguridad ng mga negosyo at infrastruktura sa Mindanao. Bukod dito, sinabi pa ng kalihim na mas malaki ang benepisyo kung agad na mawawakasan ang kaguluhan sa Marawi at mabalik agad sa normal ang mga komersyo sa riyon. Dagdag pa ng kalihim, hindi dapat ikabahala ang batas militar sa Mindanao dahil iira lamang ito sa limitadong panahon at tanging layunin nito ay ang maprotektahan ang kapakanan ng mga mamamayan at ang daloy ng kalakalan sa lalawigan. Itineklara ni Pangulong Duterte ang martial law sa Mindanao para manumbalik ang kaayusan, partikular na sa Marawi City. Pero ano nga ba ang pagkakaiba ng idineklarang batas militar ni dating Pangulong Marcos noon kumpara sa batas militar na idineklara ni Pangulong Duterte ngayon? Alamin natin yan sa ulat ni Jervis Manahan. September 1972 nang unang ideklara ang martial law sa buong Pilipinas. Mismong si dating Pangulong Ferdinand Marcos ang humarap sa taong bayan noon para ideklara ang Proclamation 1081. Isinailalim sa martial law ang bansa noon para labanan ang lumalalang komunismo. 9 na taon ito tumagal at kasaysayan ang magpapatunay na nagkaroon ng mga pag-abuso dito. Isinara ang Kongreso at nawala ang kalayaan sa pamamahayag. Dahil suspendido ang writ of habeas corpus, nagkaroon din ng pagdakip ng walang warrant of arrest. Libo-libo ang na-torture, nawala o napatay. Nang mapatalsik si dating Pangulong Marcos, nagkaroon ng bagong konstitusyon. Sa 1987 Constitution, may mga safeguards na ang pagdedeklara ng martial law. Idedeklara lamang ito kung may invasion, rebellion at lawless violence. Dapat aprobahan ito ng Senado at ng mababang kapulungan at pwede din itong questionin sa Supreme Court. Two co-equal branches of government are still active. Okay? So even if the President deems that there should be martial law, whether it's in Mindanao or eventually if he would deem so the entire country, you have two other branches which can check that. Ngayong nasa ilalim ng martial law ang Mindanao, inaasahan na magkakaroon ng mas matinding presensya ang militar. Pero hindi naman sila magte-take over sa mga opisina ng pamahalaan. Mananatiling bukas ang mga ahensya ng gobyerno, maging ang mga korte. Ayon kay UP Political Science Professor Clarita Carlos, wala namang dapat ikatakot ang publiko
Ngayong nagdeklara na si Pangulong Duterte ng martial law sa Mindanao. Tama lang daw ito para maitigil na ang karahasan. I think it's good that this is a good move of the state, of the government. You have to deal with the criminal elements of this insurgency. So you cannot deal with the criminal elements by doing it slowly. Kailangan din daw tiyakin ang seguridad sa Mindanao para magpatuloy ang mga economic activities. Economic activity will happen if you don't have order on the ground. Order is a prerequisite for economic growth. Pero para naman kay Islamic Studies Professor Julkip Liwadi, hindi sapat ang martial law bilang solusyon sa insurgency o gulo sa ilang bahagi ng Mindanao. Dapat din daw magkaroon ng komprehensibong social reform agenda ang pamahalaan. Hindi din daw dapat malihis ang peace talks o usapang pangkapayapaan. Kung hindi umubra ang martial law ni Marcos at kailangan niyang tanggalin ito by 1981, anong meron sa Duterte's declarations of martial law that will make it effective? May mga pamamaraan na pwede mong ayusin ang problema without really resorting into a declarations of martial law. Ayon sa mga dalubhasa sa akademya, iba na ang panahon ngayon. Pero dapat pa rin tayong maging mapagmatyag para hindi muling magkaroon ng mga pag-abuso. Para sa PTV News, Jervis Manahan. Samantala, suportado ng mga eksperto sa politika at ekonomiya ang pagdedeklara ni Pangulong Rodrigo Duterte ng martial law sa buong Mindanao. Maging ang publiko, nagpahayag rin po ng kanila pong pagsuporta sa batas militar. May report si Trixie Jafar. Walang nakikitang mali ang mga eksperto sa larangan ng politika at ekonomiya hinggil sa naging proklamasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte na batas militar sa buong Mindanao. Ayon kay dating Undersecretary Antonio Valdez ng Department of Education, nararapat ang ginawang desisyon ng Pangulo dahil ang nangyayaring terorismo ay may kaugnayan umano sa laban ng gobyerno kontra iligal na droga. I presume that what the President is doing by instituting martial law in Mindanao, it may be a first step to be able to nip that growth in the bud. Because these terrorists are also manufacturing shabu. Sang-ayon rin sila Herman Laurel at Celso Cainlet na kapwa-eksperto. Anila na posibleng parte ang bantang terorismo lalo na ang kaganapan sa Marawi City kaugnay ng destabilisasyon sa Administrasyong Duterte. Support authoritarian governance at least for a period of time when we really stabilize our nation. Because we have to face the fact that there are destabilizing forces. Many critics say that Marawi is just a piece of land in Mindanao. Why declare the whole region under martial law? Well, the people who are saying this definitely does not understand Mindanao. Sinabi naman ni former diplomat Ado Paglinawan na mali ang pahayag ni Magdalo Representative Gary Alejano na dapat ay sa Marawi City lang ipinoklama ang martial law. Anya, ang paghahain ng batas militar ay nararapat upang matuldukan ang masamang elemento na dala ng paghahasik ng terorismo. Wala naman umanong dapat ikabahala pagdating sa posibleng epekto nito sa ekonomiya at negosyo sa bansa dahil nasa tuktok ngayon ang Pilipinas ng growth momentum at walang direktang epekto ito dulot ng pamamalakad ng ating pamahalaan at maayos na relasyon sa mga karatig bansa. It has nothing to do with authoritarian, it has to do with productivity, consistency of policy, and peace and order. Samantala, maging ang publiko ay suportado ang pagdeklara ng Pangulong Duterte ng batas militar. Patunay lamang na iba na ang ikot ng mundo at pananaw ng mga Pilipino ukol sa kontrobersyal na batas. Para sa akin po, okay lang po na nagdeklara siya ng martial law doon para nga po maayos na rin po yung mga nangyayari po doon sa Mindanao, yung sa mga terorista po. Pabor. Para sa kaligtasan ng mga kababayan nating sa Mindanao. Nasasaad sa konstitusyon na tungkulin ng pamahalaan na masiguro ang kaligtasan ng mga mamamayan, lalo na ang naiipit sa bakbakan. Para sa PTV News, Trixie Jafar.
Samantala, pinayuhan ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre ang mga kritiko ng idinideklarang martial law ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Mindanao na idulog ang kanilang reklamo sa Korte Suprema. Ayon kay Secretary Aguirre, marapat na sa kataas-taasang hukuman ay diretsyo ng mga militanteng grupo at mga oposisyon ang kanilang pagkwestiyon sa legalidad ng pagdedeklara ng batas militar ng Pangulo. Dagdag pa ng kalihim, entitled o may mandato ang Pangulo na magdeklara ng martial law sa isang lugar kung hinihingi ng pagkakataon. Dagdag pa nito, alinsunod sa 1987 Constitution, sakaling may pagsampa ng kaso sa Korte Suprema laban sa deklarasyon ng batas militar ay mayroong 30 araw ang mga maestrado para maresolba ang reklamo. Naghahanda naman ng mas malaking pag-atake ang Mauti Terrorist Group kasama po ang Abu Sayyaf at Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF. Itong babala ng Gobernador ng Autonomous Region in Muslim Mindanao ARMM na si Governor Mujib Hataman. Ayon kay Governor Hataman, kasama ngayon ng Mauti Group ang isa sa mga leader ng Abu Sayyaf na si Isnilon Hapilon at posibleng anya nagpaplano ito ng panibagong pag-atake. Magugunitang nag-ugat ang pag-atake ng Mauti Terror Group nang maglunsad ng operasyon upang dakpin si Hapilon na namataang gumagala sa Marawi City. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin po ang clearing operations ng AFP at PNP laban sa mga bandido habang patuloy na umiiral ang batas militar sa Mindanao. Rebuilding grupong Maute Group ang itinuturong utak sa insidente sa Marawi City na siya ring nagdudulot ng pangamba sa publiko. Pero paano nga ba ito nabuo at sino-sino ang mga nasa likod dito? Alamin natin yan kay Dayan Kirer. Ang Maute Group ang teroristang grupong nagdudulot ng takot at pangamba ngayon sa mga residente ng Marawi City. Kung tawagin nila ang kanilang grupo ay Dawla Islamiyah, nang ibig sabihin ay Islamic State. Isa silang local terrorist group na nakabase sa Lanao del Sur. Sinasabing dating mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF ang mga kasapi ng Maute Group. Pinamumunuan ito ng magkapatid na Omar at Abdullah. Sila ay mga anak ni Farhana at Kayamora na kilalang mga negosyante. Itinuturing na mayaman ang kanilang pamilya. Ang magkapatid na Omar at Abdullah, mga nag-aral sa Middle East. Una nang ipinakita ni Davao City Mayor Sara Duterte ang itim na bandila o flag na gamit ng Maute Group. Ayon sa militar, ang Maute Group ay bahagi ng mas malaking samahan na kung tawagin ay AKP na pinamumunuan ng isang leader ng Abu Sayyaf na si Isnilon Hapilon. Hindi ito ang unang pagkakataon na lumutang ang pangalan ng grupo. Maalalang ang mga suspect sa nangyaring malagim na pagsabog noong September 2016 sa Davao Night Market ay mga miyembro ng Maute Group. Nobyembre ng nakaraang taong rin nang iokupa ng grupo ang munisipyo, moske at iba pang gusali sa bayan ng Butig sa Lanao del Sur, kung saan itinaas nila noon ang bandila ng ISIS. Naging matagumpay naman ang operasyon noon ng militar sa Butig nang ideklara ng AFP na 100% clear mula sa mga terorista ang lugar. Hindi pa malinaw ang direktang ugnay ng grupo sa ISIS, ngunit napaulat na nais na kuhanin ng Maute Group ang suporta ng International Terrorist Group. Ngayon ay patuloy ang operasyon ng militar at kapulisan ng pamahalaan upang matugis ang grupo sa Marawi City. At ang pagdedeklara ng Pangulo ng martial law sa Mindanao ay inaasahang magbibigay daan para maging mapayapa na ang buong Mindanao. Para sa PTV News, Dayan Kerer. Isa sa ilalim naman sa stress debriefing ang mahigit 600 estudyante ng Mindanao State University o MSU na naipit sa bakbakan ng mga sundalo at mga teroristang grupo sa Marawi City. Ayon sa Philippine Army, natrap ang mga estudyanteng yan sa loob mismo ng kanilang school campus nang lusubi ng Mauti Terrorist Group ang Marawi noong Martes ng hapon. Ngunit matagumpay naman silang nailigtas sa mga sundalo. Gayunman, kinakailangan isailalim pa rin sa stress debriefing ang ilan sa mga mag-aaral dahil sa matinding trauma na kanilang inabot sa kasagsagan ng bakbakan. Gumamit na ng surgical airstrike ang tropa ng pamalaan sa Marawi City upang tuluyang pong ma-neutralize sa mga natitira pang mga miyembro ng Maute Group. Sa ngayon, ayon sa Western Mindanao Command, 31 na po ang nasawi sa panig ng mga terorista habang 6 naman ang nasawi sa panig ng pamalaan. May report si Eunice Monte. Bukod sa puwersa ng militar na matyagang sinusuyod ang buong Marawi City,
Sinimula na rin ang surgical airstrike sa lugar upang tuluyan ng maubos ang teroristang grupo. Ayon kay 1st Infantry Division spokesperson Lieutenant Colonel Joar Herrera, sakop nito ang 3 barangay ng Marawi City upang tuluyan ng man-neutralize itong natitira pang 30 hanggang 40 miyembro ng teroristang grupo ng Maute. Bukod sa puwersa ng militar na matyagang sinusuyod ang buong Marawi City, sinimula na rin ang surgical airstrike sa lugar upang tuluyan ng maubos ang teroristang grupo. Ayon kay 1st Infantry Division spokesperson Lieutenant Colonel Joar Herrera, sakop nito ang 3 barangay ng Marawi City upang tuluyan ng man-neutralize itong natitira pang 20 hanggang 30 miyembro ng teroristang grupo ng Maute. Tiniyak naman itong very deliberate at very precise ang mga pagbagsak ng bomba sa mga barangay na kinabibilangan ng Barangay Katongan, Basak Malutlut at Barangay Pangot. Ito yung precision airstrike. Napaka-deliberate, precise yung ating pag-conduct ng airstrike. Before the airstrike, nagsagawa po tayo ng announcement, no, sa ating mga kababayan na pumunta po sa mga safe places, stay indoor, no, para at least hindi po sila masaktan. Kaya naman, para masiguro ang safety ng mga residente ay nagsimula na rin ang mass evacuation ng mga residente dito sa Marawi. Nagpulong na rin ang National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno gaya ng DILG, DSWD, DOH, DFA at OCD upang tuluyang mailikas ang mga residente ng Marawi. Base sa pinakahuling ulat ng Westmincom, 31 ang nasawi sa panig ng mga terorista at 6 naman ang nasawi sa mga sundalo. 7 naman dito ang sugatan sa enkwentro kahapon ng umaga. Samantala, ayon kay Lieutenant Colonel Herrera, may mga reports rin umano silang natatanggap na narito pa sa lugar ang Abu Sayyaf leader at ISIS accredited member na si Isnilon Hapilon na tumatayong leader ngayon ng grupo na pinagsanipwesa ng Abu Sayyaf, BIFF, Maute at ISIS sympathizers na nanggugulo dito sa Marawi. Ngunit sa mga oras na ito, kahit tuloy-tuloy ang pagbomba at putukan, masasabi na nga umano na talaga namang in full control na ang pinagsanib puwersa ng gobyerno upang masukpo na itong natitira pang 25 to 30 members ng teroristang grupo. Mula dito sa Marawi City para sa PTV News, Eunice Amante. Sa kabila ng nangyayari sa Mindanao, sasalubungin na mamayang gabi ng mga Muslim sa buong mundo ang buwan ng Ramadan o ang halos isang buwang pag-aayuno. Sa buwang ito, ginugunita ng mga Muslim ang revelasyon ng Holy Quran kay Propeta Muhammad. Dito iniiwasan nilang kumain o uminom bago sumikat ang araw hanggang sa paglubog ng araw. Kasama rito, bawal ding gumawa ng anumang bisyo tulad ng paninigarilyo, pati na physical contact sa mga mag-asawa. Iniiwasan din ng mga ito ang pagmumura, pagchichismis o anumang kaugalian na hindi maganda o makakasakit sa kanilang kapwa. Ito ay bunsod pa rin na paniniwalang tatanggap sila ng mas maraming biyaya kapag nasunod nila ang tamang kaugalian ayon sa Islam. Tinatayang tatagal ang Ramadan ng hanggang June 25. Sa iba pang balita, pasado na ho sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang Press Freedom Bill. Layo ng House Bill 684 na mapalawak ang proteksyon sa mga media practitioners na huwag ihayag ang pinagkukunan po nila ng balita at impormasyon. Malinaw din sa panukala na bibigyan lamang ng proteksyon ang mga accredited media organization o entity. Ipinanukala rin ni Representative Raul Del Mar ng Cebu at Harleen Abayon ng Aangat Tayo Party List na amyendahan ang luma ng Republic Act 53 o yung SOTO Law na pabor lamang sa print media at walang sapat na proteksyon sa kasong libel. Ang SOTO Law ay inakdaho yan ni dating Senador Vicente Soto, lolo ho ni Senador Tito Soto III. Nanawagan naman ang ilang grupong pabor sa reproductive health sa pag-alis ng Korte Suprema sa Temporary Restraining Order o TRO sa pamamahagi ng mga contraceptive. May report si Pauline Requesto. Pauline. Reproductive Health o RH Group na pinangungunahan ng Commission on the Population o POPCOM ang lagda ng halos 300,000 babae sa buong bansa bilang pagsuporta sa panawagang alisin na ang temporary restraining order sa pamamahagi ng mga contraceptive.
Taong 2015 nang ipataw ng SC ang TRO na nagbabawal sa pagbebenta at pagbibigay ng hormonal contraceptive na Implanon at Implanon NXT. Habang noong nakarang taon naman, tuluyan nang pinagbawalan ng korte ang DOH at FDA mula sa pag-register at muling pag-certify ng mga contraceptive. Ayon sa POPCOM, nalalagay sa alanganin ang ganap na pagpapatupad ng Responsible Parenthood and Reproductive Health Act o RH Law na ipinasa noong 2012 dahil hindi accessible ang mga family planning commodity gaya ng contraceptive. Dahil dito, nangangamba ang mga pro-RH group na maaaring tumaas pa ang bilang ng high-risk pregnancy, unplanned at unwanted pregnancy at unsafe abortion kung hindi aalisin agad ang TRO. Suportado naman ng mga ahensya ng pamahalaan gaya ng DSWD at DOH ang panawagang ito. Katunayan, isa si DOH Secretary Pauline Ubial sa mga lumagda sa petisyon. Noong Pebrero, naghain na ang DOH at Solicitor General ng petisyon sa SC para sa kagyat na resolusyon sa usapin ng RH Law. At umaasa ang grupo na sa pamamagitan ng kanilang signature campaign, lalo pang mahihikayat ang mga justices ng SC na alisin na ang TRO. Yan muna ang pinakahuling balita mula rito sa lungsod ng Maynila para sa PTV News. Pauline Recuesto. Maraming salamat, Pauline Recuesto. Sa iba pang mga balita, niyanig ng magnitude 5.5 na lindol ang ilang bahagi ng Luzon kagabi. Batay sa record ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, natukoy ang sentro ng lindol sa San Marcelino, Zambales, bandang alas 10:30 kagabi. Naramdaman ng intensity 4 sa Quezon City, Pateros, Malolos, Bulacan. Intensity 3 naman sa Tagaytay, Talisay, Batangas, San Jose, Del Monte, Bulacan, Pasay City, Makati City, Mandaluyong, Manila, Parañaque, Taguig at San Miguel, Tarlac. Habang intensity 2 naman na lindol ang naramdaman sa Palayan City, Nueva Ecija, Bacoor, Cavite at San Jacinto, Pangasinan. Ang lindol ay may lalim na 78 kilometers at tumatagal lamang ng 8 segundo. Nilinaw naman ng PHIVOLCS na malayong magkaroon ng tsunami sa lugar, ngunit sinabi ng ahensya na asahan na ang mga susunod na mahinang mga aftershock. Susunod, mungkahing 184 na pisong dagdag sahod pinag-aaralan na ng Department of Labor and Employment. Ang detalye niyan sa pagbabalik ng PTV News. President Rodrigo Duterte is in Russia for an official visit. He declared martial law in Mindanao on May 23. A series of attacks from terrorists and extremists occurred in the island. The areas of Basilan,